Akala ko, matatag ako. Akala ko, ang pagpunta ko rito sa Hong Kong ay para lang sa pangarap ng mga anak ko sa Cebu. Pero hindi ko akalain na sa paghahanap ko ng ikabubuhay, pati ang sarili ko ay mawawala sa akin. Ngayon, may hawak akong tseke sa kaliwang kamay at ang tibok ng sanggol sa sinapupunan ko sa kanan. Isang desisyon lang, isang pirma lang, magbabago ang lahat. Kung kayo ang nasa lugar ko, kaya nyo bang ipagpalit ang pagiging ina para sa siguradong bukas ng anak nyo? Minsan, naiisip ko, sana hindi na lang naging ganito kalamig nung gabing yon. Kasi kung hindi siguro nanunuot yung ginaw sa buto ko, baka mas nakapag-isip ako ng malinaw. Pero huli na. Ngayon, habang nakaupo ako rito sa departure area ng airport, hawak yung passport ko na may kalakip na puting sobre, alam ko, wala na yung babaeng lumipad pa Hong Kong 3 taon na ang nakakaraan. Ibang tao na to. Isang taong may dalang malaking halaga, pero iniwan ang sariling puso sa isang high-rise apartment sa Causeway Bay. Ganito ang buhay namin dun. Araw-araw, gigising ako ng 5:00 ng madaling araw. Ang unang mararamdaman ko, yung amoy ng chlorine at sabon sa kamay ko. Tuyong-tuyo na yung balat ko, punong-puno ng maliliit na sugat na hindi na gumagaling sa kakahugas. Pero tiniis ko. Para sa 3 anak ko sa Cebu, titiisin ko kahit maging kalyo na ang buong pagkatao ko. Si ma'am, maayos naman siya, pero parang pader. Malamig, laging abala sa trabaho, at laging may dalang bigat sa muka na hindi ko maintindihan nung una. Baog pala siya. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit ganun siya tumingin sa akin. Parang gamit lang ako. Isang appliance na binabayaran para maglinis. Pero si Mr. Cheng, iba siya. Naalala ko nung unang beses niyang napansin yung mga kamay ko. Naglilinis ako ng mesa, tapos bigla siyang lumapit. May inabot siyang maliit na tube ng lotion. Hindi siya tumingin sa mata ko nung binigay niya yon. Sabi niya lang, "Your hands look painful, Luna. Use this." 3 maliit na bagay lang yung napansin ko sa kanya nung oras na yon. Una, yung amoy niya. Hindi matapang na pabango, kundi amoy ng bagong ligo at mamahaling sabon. Pangalawa, yung suot niyang salamin na laging medyo nakababa sa ilong niya paggabi na. At pangatlo, yung paraan ng pagsasalita niya, mabagal, parang laging nag-iisip, parang laging may gustong sabihin pero pinipigilan niya. Simple lang, di ba? Isang lotion lang. Pero nung gabing yon, habang nilalagay ko yung cream sa mga sugat sa daliri ko, parang may kung anong humaplos sa loob ko. Hindi lang balat ko yung uminit, pati yung pakiramdam na tao pala ako, na may nakakakita pala na nasasaktan din ako. Hindi ko alam kung bakit doon nagsimula ang lahat. Hindi ko alam kung dahil lang ba to sa pangungulila ko sa asawa ko sa Pilipinas na 3 buwan nang hindi nagpaparamdam pagkatapos makakuha ng padala. O baka gutom lang talaga ako sa kahit anong klase ng pag-aalaga. Bakit ba kasi kailangang sa maling tao pa nanggaling yung tamang pakiramdam? Nung gabing umalis si ma'am para sa isang business trip sa Singapore, naiwan kaming dalawa sa bahay. Tahimik. Ang naririnig ko lang, yung ugong ng humidifier at yung ulan sa labas. Nagluluto ako ng hapunan nung pumasok siya sa kusina. Hindi siya humingi ng tubig. Hindi siya nag-utos. Tumayo lang siya doon. Pinapanood ako. "Luna," tawag niya. Lumingon ako. At dun ko nakita yung parehong kalungkutan na nararamdaman ko, nakasalamin sa mga mata niya.
At sa liit ng apartment na yon, parang biglang nawala yung distansya ng amo at katulong. Hanggang ngayon, tinatanong ko pa rin ang sarili ko. Kung tumakbo ba ako palabas ng kusina nung oras na yon, magbabago kaya ang lahat? Kung hindi ko ba tinanggap yung unang hawak niya sa balikat ko, nandito kaya ako ngayon sa airport, naghihintay ng flight pauwi sa buhay na hindi ko na alam kung paano babalikan? Hindi ko alam. At siguro, hindi ko na talaga malalaman. Kasi nung gabing yon, pinili kong huwag lumayo. Pinili kong maramdaman yung init na matagal nang kinuha sa akin ng buhay. Kinabukasan, ang unang pumasok sa isip ko ay hindi ang nangyari. Ang unang pumasok sa isip ko ay kailangang malinis ang banyo bago siya magising. Ganoon na yata talaga ang naging takbo ng utak ko sa loob ng 3 taon dito sa Hong Kong. Unahin ang tungkulin bago ang sarili. Pero habang hinahawakan ko yung brush at nagsisimulang kuskusin ang mga tile, naramdaman ko yung bigat sa dibdib ko. Hindi ito yung bigat ng pagod. Ito yung bigat ng isang sikretong alam mong hindi mo na mabubura kahit anong kuskos ang gawin mo. Narinig ko yung yabag niya sa labas. Huminto ako. Pigil ang hininga. Sana huwag siyang pumasok. Sana maging sir na lang siya ulit at ako ang helper. Pero nung bumukas yung pinto at nakita ko siya sa salamin, alam kong wala nang balikan. Hindi siya nagsalita. Lumapit siya sa likod ko at sandaling ipinatong ang kamay niya sa balikat ko. 1 segundo lang. Pero sa segundong yon, naramdaman ko yung kuryente ng takot at pananabik. 3 bagay ang tumatak sa akin sa sandaling yon. Ang malamig na metal ng kanyang relos na dumait sa leeg ko. Ang amoy ng kape na galing sa hininga niya. At ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri. Luna, mahina niyang sabi. Don't be afraid. Paanong hindi ako matatakot? Ako yung mawawalan dito. Siya, may pera siya, may posisyon, may asawa. Ako? Isang maling galaw ko lang, nasa kalsada ako. Isang sumbong lang ni ma'am, pabalik na ako ng Pilipinas na walang dala kundi kahihiyan. Pero bakit sa halip na itulak siya, mas lalo lang akong napasandal? Bakit ang sarap pakinggan ng mga salitang, "Huwag kang matakot"? Kahit alam kong dapat akong mamatay sa sindak. Ganoon nagsimula ang laro namin. Isang laro na walang rules, walang referee, at alam naming pareho na talo kami sa huli. Naging eksperto ako sa pagpapanggap. Pagdating ni ma'am mula sa Singapore, sinalubong ko siya ng parehong yukod. Parehong welcome back ma'am at parehong baso ng malamig na tubig. Pero habang kinukuha ko ang maleta niya, parang bawat hakbang ko ay may naririnig akong sumisigaw sa utak ko. Traidor ka, Luna. Traidor ka. Ang hirap pala nung nasa loob ka ng isang bahay, pero pakiramdam mo ay naglalakad ka sa manipis na sinulid. Pag kumakain sila sa hapag malamig, tahimik, puro tunog lang ng kutsara at tinidor. Nakatayo lang ako sa gilid, handang mag-abot ng tissue o magsalin ng tubig. Pero sa tuwing magtatama ang paningin namin ni Sir, may 1 segundong pag-uusap na hindi naririnig ni Ma'am. Isang pag-uusap na puno ng kasalanan. Isang hapon, habang wala si Ma'am, pumasok si Sir sa kwarto ko. Maliit lang ang kwarto ng helper sa Hong Kong. Parang aparador lang na nilagyan ng kama. Halos hindi kami makagalaw pareho. May inabot siyang maliit na box sa akin. Open it, sabi niya. Isang gintong kwintas. Manipis, elegante, at halatang mahal. Pero hindi ko nakita yung ginto. Ang nakita ko ay ang kadena.
Sir, hindi ko po ito matatanggap. Sabi ko, kahit ang totoo, gusto kong isuot yon at ipakita sa buong mundo na mahalaga ako sa isang tao. Keep it. Hide it. It's for the times when I can't talk to you. Sagot niya bago siya mabilis na lumabas. Dahil narinig namin ang pagpihit ng susi sa pinto ng apartment. Dumating na si Ma'am. Mabilis kong isinilid yung kwintas sa loob ng punda ng unan ko. Ang bilis ng tibok ng puso ko, parang gustong tumalon palabas ng lalamunan ko. Nakatayo ako sa gitna ng sala. Hawak yung basahan, habang si Ma'am ay naghuhubad ng sapatos. Tumingin siya sa akin. Yung tingin na parang may binabasa sa mukha ko. You look pale, Luna. Are you sick? Tanong niya. Oo po, Ma'am. Medyo masama lang po ang pakiramdam. Pagsisinungaling ko. Hindi ko alam kung masama ang pakiramdam ko dahil sa takot o dahil sa isang bagay na nagsisimula ng mabuo sa loob ko. Isang bagay na hindi ko pa alam nung oras na yon. Pero unti-unti nang nagpapabago sa timpla ng sikmura ko tuwing umaga. Doon ko natutunan na ang pinakamapanganib na bahagi ng pangangaliwa ay hindi yung mismong gawa, kundi yung sandaling nasasanay ka na. Yung sandaling ang mali ay nagmumuka ng normal hanggang sa isang umaga, habang nagluluto ako ng almusal, hindi ko na natiis. Ang amoy ng pritong isda na dati ay paborito ko, biglang naging amoy ng lason. Tumakbo ako sa lababo at isinuka ang lahat ng laman ng tiyan ko. Naramdaman ko ang isang kamay sa likod ko. Akala ko si Sir. Akala ko ang haplos ng pag-aalala na nakasanayan ko na. Pero nung lumingon ako, nanigas ang buong katawan ko. Si Ma'am. Nakatayo siya doon. Hawak ang isang basong tubig. Pero ang mga mata niya, wala nang lamig. May kung anong apoy doon na ngayon ko lang nakita. Isang klase ng apoy na alam kong susunog sa aming lahat. How long, Luna? Mahina niyang tanong. Napakahinhin, pero parang talim ng kutsilyo na humiwa sa hangin. Hindi ako nakapagsalita. Ang tanging narinig ko lang ay ang ugong ng refrigerator at ang sarili kong mabilis na hininga. How long have you been carrying my husband's child? Sa sandaling yon, gumuho ang Hong Kong. Gumuho ang pangarap ko para sa Cebu. At ang tanging naiwan na lang ay ang malamig na katotohanan. Nahuli na kami. At sa mundong ito, walang puwang ang mahal ko siya bilang depensa. Pero ang hindi ko inaasahan ay ang susunod niyang ginawa. Hindi niya ako sinabunutan. Hindi niya ako kinaladkad palabas. Sa halip, lumakad siya patungo sa dining table, umupo, at itinuro ang upuan sa harap niya. Sit down, Luna. Let's talk about the price. Doon ko unang naramdaman ang tunay na panginginig. Hindi dahil sa takot na makulong, kundi dahil sa pagtanggap na ang anak na nasa sinapupunan ko ay hindi na ituturing na tao, kundi isang bagay na may katumbas na halaga. Nakatitig lang ako sa papel. Isang malinis, maputing papel na may mga salitang hindi ko masyadong maunawaan dahil sa panlalabo ng paningin ko. Pero ang naintindihan ko lang nung oras na yon ay ang mga zero na nakasulat. 1,000,000 piso. 1,000,000 kapalit ng bata. 1,000,000. Sa Cebu, para na kaming nanalo sa loto niyan. Makakabili na ako ng sariling lupa. Mapapaayos ko ang bahay ni nanay. Makakapag-aral ang mga anak ko sa pribadong eskwelahan. Mawawala lahat ng utang namin. Pero kapalit ng ano? Kapalit ng batang ito na kasing laki pa lang ng buto ng kalamansi sa loob ko. Alam kong hindi mo ito ginusto, Luna, sabi ni Ma'am. Ang boses niya,
walang galit. Mas nakakatakot pala yon. Parang nakikipag-usap lang siya sa tindera sa palengke. At alam kong hindi ka rin mahal ng asawa ko. Naghahanap lang siya ng paraan para magkaanak. At ikaw ang naging paraan. Mas masakit pa sa sampal yung salitang paran. Para lang pala akong isang makina na ginamit para makuha ang isang pyesa na kulang sa buhay nila. Tumingin ako kay Sir na nakatayo sa may bintana, nakatalikod sa amin. Hindi siya humaharap. Hindi niya ako matingnan. Ang dating matapang na lalaking yumayakap sa akin sa dilim, ngayon ay parang isang batang takot na mapagalitan. Hindi mo ito kailangang ituring na krimen, Luna. Dagdag ni Ma'am habang dahan-dahang tinatapik ang dulo ng kanyang mamahaling fountain pen sa mesa. Tak, tak, tak. Ang tunog na yon, parang bawat patak ng segundo ay binabawasan ang pagkatao ko. Consider this a business transaction. Bibigyan mo kami ng anak at bibigyan namin ang pamilya mo ng kinabukasan. Pagkapanganak mo, aayusin natin ang mga papel. Legal adoption. Pagkatapos, uuwi ka na sa Pilipinas. Hinding-hindi mo na kami kailangang makita ulit. Paano kung ayoko po? Pabulong kong tanong. Ang liit ng boses ko, parang hininga lang. Sa unang pagkakataon, ngumiti si Ma'am. Isang ngiti na hindi umabot sa mga mata niya. Kung ayaw mo, sisiguraduhin kong wala kang mapupuntahan. I'll cancel your visa. I'll report you for theft. At ang batang yan, sa tingin mo ba, mabibigyan mo siya ng buhay na kaya naming ibigay? Dito, magiging prinsipe siya. Sa Cebu, magiging anak lang siya ng isang katulong na nanganak sa labas. Nanikip ang dibdib ko. Hindi ako makahinga. Ang sakit pala kapag ang katotohanan ang ginamit na armas laban sa'yo. Kasi tama siya. Ano ba ang maibibigay ko? Hirap, gutom, pandurusa. Tumingin ako sa tiyan ko. Gusto kong humingi ng tawad. Anak, pasensya ka na. Ang nanay mo, walang kapangyarihan. Ang nanay mo, presyo lang ang katapat. Lumipas ang mga buwan na parang isang masamang panaginip. Pinatira nila ako sa isang hiwalay na apartment sa kabilang building. Hindi na ako nagtatrabaho. Ang trabaho ko na lang ay kumain, uminom ng vitamins, at siguraduhing malusog ang produkto sa loob ko. Si Sir, dumadalaw siya minsan, pero hindi na kami nag-uusap tungkol sa pag-ibig. Wala nang haplos na may kasamang kilig. Ang tanging itinatanong niya ay kung kumusta ang bata. Kung malakas ba ang sipa. Kung nakapag-check up na ba ako. Doon ko na-realize na sa loob ng bahay na yon, 3 kaming bilanggo. Si Ma'am, na kailangang bumili ng anak para masabing buo ang pagkababae niya. Si Sir, na kailangang magtaksil para lang magkaroon ng tagapagmana. At ako na ibinenta ang sarili kong laman at dugo para sa pera. Hanggang sa dumating ang araw ng panganganak, 3:00 ng madaling araw nung pumutok ang panubigan ko. Sa loob ng delivery room, habang sumisigaw ako sa sakit, wala akong ibang hinahanap kundi si Sir. Pero alam kong nasa labas sila ni Ma'am. Naghihintay na parang mga customer sa isang shop. Nung lumabas ang bata, isang malakas na iyak ang pumuno sa silid. Sa isang sandali, nung ipinatong siya sa dibdib ko, yung init ng balat niya, yung amoy ng bagong silang na sanggol. Nakalimutan ko ang kontrata. Nakalimutan ko ang 1,000,000 piso. Ang naramdaman ko lang ay ang pagiging ina. Ang ganda niya, Panman, pabulong kong sabi habang humihikbi. Kamukhang kamukha siya ni Sir. Pero ang mga mata,
Ang mga mata ay sa akin. Pero sandali lang ang sandaling yon. Pumasok ang nurse. Kasama si ma'am. Walang sabi-sabing kinuha ang bata sa bisig ko. Gusto kong sumigaw. Gusto kong bawiin siya. Pero nung tumingin sa akin si ma'am, ang tanging nakita ko ay ang malamig na paalala. Bayad ka na, Luna. Kinabukasan, iniabot sa akin ang isang bagong passport at ang tiket pauwi. At ang sobreng naglalaman ng tseke na magpapabago sa buhay ng pamilya ko. Nakalabas na ako ng ospital. Mag-isa akong naglalakad sa kalsada ng Hong Kong, dala ang maleta ko. Ang bilis ng lakad ng mga tao, parang walang nangyari. Pero ako, parang may kulang sa loob ko. Literal na kulang. Ang tiyan ko, malambot at bakante na. Ang dibdib ko, masakit at puno ng gatas na walang sususo. Tumigil ako sa tapat ng isang salamin sa isang tindahan. Tiningnan ko ang sarili ko. Maputla. Tuyot ang mga labi. Ito ba ang hitsura ng isang milyonaryong katulong? Bago ako pumunta sa airport, dumaan muna ako sa apartment nila. Hindi ako pumasok. Tumayo lang ako sa tapat ng gusali. Tumingala sa ika-4 na palapag. Doon, sa likod ng malalaking bintana, nandoon ang anak ko. Ang anak ko na tawaging mama, ang babaeng bumili sa kanya. Ang anak ko na hinding-hindi malalaman na ang tunay na nanay niya ay dumaan sa hirap para lang mabigyan siya ng magandang buhay. Inisip ko, sapat ba ang 1,000,000 para sa bawat gabing iiyak ako dahil hindi ko siya kayakap? Sapat ba ang bagong bahay sa Cebu para sa bawat kaarawan niya na hindi ko masisilayan? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam ang sagot. Habang paakyat ako sa eroplano, naramdaman ko ang pagtulo ng gatas sa suot kong blusa. Basa, malagkit, masakit. Parang ang katawan ko mismo ang tumatangging iwan ang obligasyon ko bilang ina. Pero pinunasan ko ang mga mata ko. Tiningnan ko ang sobre sa bag ko. Para sa kanila to, Luna. Para sa mga anak mo sa Cebu. Para hindi sila matulad sa'yo. Pero habang umaandar ang eroplano palayo sa Hong Kong, isa lang ang tanong na naiwan sa isip ko. Isang tanong na alam kong habambuhay kong dadalhin. Kung maibabalik ko lang ba ang oras? Kung alam ko lang kung gaano kasakit ang mawalan ng bahagi ng sarili mo, pipiliin ko pa rin ba ang pera? O pipiliin ko ang maging mahirap basta't kayakap ko ang anak ko? Paglapag ng eroplano sa Mactan Airport, parang hindi lupa ang tinapakan ko. Parang lumulutang ako sa isang panaginip na hindi ko alam kung kailan ako magigising. Naririnig ko ang ingay ng mga tao, ang tawanan ng mga pamilyang naghihintay, ang init ng hangin ng Cebu na humahalik sa balat ko. Pero sa loob-loob ko, parang may isang bahagi ko na naiwan doon sa malamig na sahig ng ospital sa Hong Kong. Sinalubong ako ng asawa ko, si Mario, at ng 3 naming anak. Ang bibilis na nilang tumakbo. Si Junjun, na dati ay hanggang bewang ko lang, ngayon ay halos balikat ko na. Niyakap nila ako ng mahigpit. Nay, ang bango-bango mo, sigaw ni Junjun. Napangiti ako, pero masakit. Amoy sabon at pabango lang ako dahil yun ang binigay ni Ma'am bago ako umalis. Pero sa ilalim nun, alam ko ang amoy ko. Amoy ng gatas na natuyo sa blusa. Amoy ng pagtataksil. Si Mario, kinuha ang maleta ko nang may malapad ng ngiti. Luna, totoo ba talaga? Yung sinabi mo sa tawag? May pampagawa na tayo ng bahay? Tumango ako.
Hindi ko magawang tumingin ng diretso sa mga mata niya. Inisip ko, kung alam kaya ni Mario kung saan galing ang perang pampagawa ng bahay namin, matutuwa pa rin kaya siya? Kung malaman niya kaya na ang bawat hollow block na ititirik sa lupa namin ay katumbas ng isang piraso ng laman. At dugugo ko, yayakapin pa rin kaya niya ako? Pero pinili kong manahimik. Iyon naman ang naging papel ko sa buhay na to. 'Di ba? Ang manahimik at magtiis para sa lahat. Lumipas ang mga linggo. Naging abala ang buong pamilya. Nagsimula na ang konstruksyon ng aming dream house. Ang dating dampa na gawa sa tagpi-tagping kahoy at yero, ngayon ay unti-unti nang nagiging semento. 3 kwarto, isang malaking sala, tile na puti. Lahat ng pangarap ko nung nasa Hong Kong pa ako, heto na, nahahawakan ko na. Pero habang lalong gumaganda ang bahay, lalo naman akong nalulunod sa lungkot. May mga gabi na nagigising ako ng 3:00 ng madaling araw, ang oras kung kailan ipinanganak ang batang yon. Nakatitig lang ako sa kisame, nakikinig sa huni ng mga kuliglig sa labas. At sa katahimikan ng gabi, parang naririnig ko ang isang iyak. Isang mahinang iyak na hindi galing sa labas, kundi galing sa loob ng puso ko. "Luna, bakit hindi ka pa natutulog?" tanong ni Mario isang gabi, habang kinakamot ang tiyan niya. "Masaya na tayo, di ba? Wala na tayong utang, bago na tayong bahay. Ano pa bang iniisip mo?" Tiningnan ko siya. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa kanya, "Mario, ipinagpalit ko ang anak ko para lang magkaroon ka ng maayos na tulugan. Ipinagbili ko ang pagiging ina ko para lang hindi ka na magreklamo sa hirap." Pero ang lumabas lang sa bibig ko ay, wala. Napapagod lang ako sa pag-aasikaso ng mga materyales. Isang araw, habang naglilinis ako ng gamit, nahulog mula sa bag ko yung kwintas na binigay ni Sir. Yung manipis na ginto na itinago ko sa pinakailalim. Kinuha ko ito at tinitigan. 3 maliit na detalye ang naalala ko sa kanya sa sandaling yon. Yung paraan ng paghinga niya sa leeg ko, yung malungkot niyang ngiti nung huli kaming magkita, at yung tingin niya sa akin na parang ako ang tanging kaligtasan niya. Pero na-realize ko, hindi ako kaligtasan. Ako ay isang transaksyon lang. Lumabas ako ng bahay at pumunta sa likod, kung saan tinatambak ang mga lumang gamit. May isang maliit na puno ng mangga doon. Kumuha ako ng pala. Naghukay ako ng maliit na butas sa ilalim ng puno. Doon ko inilibing yung kwintas. Habang tinatabunan ko ng lupa ang ginto, naramdaman ko ang pag-agos ng luha na matagal ko nang pinipigilan. Hindi lang yung kwintas ang ibinaon ko doon. Ibinaon ko na rin ang alaala ng isang babaeng nangarap na mahalin, ang alaala ng isang gabing puno ng pagkakamali, at ang alaala ng isang anak na hinding-hindi ko na mahahawakan. Ngayon, kapag tinatanong ako ng mga kapitbahay namin kung paano ako nakapagpatayo ng ganitong kalaking bahay sa loob lang ng maikling panahon, isa lang ang sinasabi ko sa kanila, sipag at tiyaga lang yan sa Hong Kong. Ngumingiti sila. Hinahangaan nila ako. Tinatawag nila akong bagong bayani. Pero tuwing gabi, kapag nakatayo ako sa balkonahe ng bago naming bahay at nakatingin sa langit, alam ko ang totoo. Hindi ako bayani. Isa lang akong ina na gumawa ng pinakamasakit na desisyon para sa mga taong mahal ko. Minsan, iniisip ko, nasaan na kaya siya? Malaki na kaya siya? Tinatawag na kaya niyang mama si Ma'am? Sana ay masaya siya. Sana ay hindi niya maramdaman na ang buhay niya ay binayaran ng 1,000,000. Sana ay hinding-hindi niya malaman na ang tunay niyang ina ay narito sa Cebu,
Nakatira sa isang magandang bahay na ang pundasyon ay ang kanyang pagkawala. Hindi ko alam kung mapapatawad ko pa ang sarili ko. Siguro hindi na. Siguro ang parusa ko ay ang mamuhay sa loob ng magandang bahay na ito, habang ang puso ko ay mananatiling bakante. Ang huling tanong ko sa sarili ko bago ako pumasok sa loob at harapin ang pamilya ko. Kung ikaw ang nasa lugar ko, kung nakikita mo ang mga anak mong nagugutom at ang asawa mong sumusuko na, pipiliin mo rin ba ang mawalan ng isa para lang maisalba ang lahat? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam ang sagot. Ang alam ko lang, tapos na ang kwento ko sa Hong Kong. Pero ang kwento ng pagsisisi ko, ito ay magpapatuloy hanggat may gatas pang tumutulo sa puso ko na walang batang makakasipsip. Ang bagong bahay na dati ay amoy semento at pintura, ngayon ay may mga mantsa na ng krayola sa pader galing sa mga apo ko. Ang puno ng mangga, kung saan ko inilibing ang kwintas, ay malago na. Nagbibigay na ng lilim sa likod bahay. Sinasabi nila, ang oras daw ang nagpapahilom sa lahat ng sugat. Pero sa akin, ang oras ay parang tubig sa dagat. Tinatangay lang ang buhangin sa ibabaw, pero ang mga matatalas na bato sa ilalim, nananatili pa rin. Isang gabi, habang tulog na ang lahat, nakaupo ako sa sala at nag-i-scroll sa Facebook. Doon ko nalaman na ang mundo ay napakaliit pala. Sa People You May Know, lumabas ang isang pamilyar na mukha. Hindi si Sir, hindi si Ma'am, kundi ang pinsan ni Ma'am na naging kaibigan ko rin noon sa Hong Kong. Pinindot ko ang profile niya. Alam kong bawal. Alam kong binubuksan ko ang pinto ng impyernong tinakasan ko na. Pero hindi ko napigilan ang sarili ko. Doon, sa mga litrato ng isang birthday party sa isang hotel sa Tsim Shat Tsui, nakita ko siya. 5 taon na siya. Nakaasul siyang polo shirt, maayos ang gupit ng buhok, at may hawak na malaking robot. Nakatayo siya sa pagitan ni na Sir at Ma'am. Masaya sila. Mukhang perpektong pamilya. Pero nung i-zoom ko ang litrato, napatigil ang mundo ko. Ang mga mata niya, yung hugis ng mata na medyo singkit pero malungkot tingnan. Mismong mga mata ko ang nakikita ko sa kanya. Yung paraan ng pagngiti niya na medyo tabingi ang kaliwang bahagi. Kamukhang kamukha ng ngiti ni Junjun nung bata pa siya. Naramdaman ko ang pagtulo ng luha ko sa screen ng cellphone ko. 3 bagay ang naramdaman ko sa sandaling yon. Ang lamig ng tiles sa ilalim ng paa ko, ang mabilis na tibok ng puso ko na parang tatakas sa dibdib ko, at ang pait ng laway na nilunok ko. Anak, pabulong kong sabi. Gusto ko siyang hawakan. Gusto kong itanong kung anong paborito niyang pagkain, kung marunong na ba siyang magtagalog, kung alam ba niya na sa isang malayong isla sa Cebu, may isang babaeng gising tuwing madaling araw para lang isipin siya. Pero binitawan ko ang cellphone. Pinunasan ko ang mga mata ko. Sino ba ako para manggulo sa buhay niya? Isang helper na binayaran? Isang alaala na binura na sa kasaysayan ng pamilya nila? Doon sa litrato, mukha siyang prinsipe. Malinis ang kuko, maputi ang balat, malayo sa hirap ng buhay dito. Kung nanatili siya sa akin, malamang ay kasama ko siyang nagtitiis sa init, naglalakad sa maputik na kalsada, at nangangarap ng bukas na hindi sigurado. Ito ang presyong binayaran ko. Ang makita siyang masaya sa piling ng iba, habang ako ay nananatiling estranghero sa sarili kong anak. Minsan, tinatanong ako ni Mario kung bakit tuwing birthday ng anak ng dati kong amo, bigla akong tumatahimik at nagluluto ng paborito kong pansit at fried chicken. Sinasabi ko lang na tradisyon yon sa Hong Kong. Pero ang totoo,
Iyon ang paraan ko ng pagdiriwang. Isang tahimik na handaan para sa batang hindi ko kailanman maihahandaan ng party. Hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin ang sikretong ito. Iba ang bigat ng perang galing sa pawis, sa perang galing sa dugo at pagkatao. Ang bahay namin ay nakatayo pa rin, matatag at maganda. Pero sa gabi, kapag humihihip ang hangin, parang naririnig ko pa rin ang tanong na hindi ko masagot-sagot. Nabili ko ba ang kinabukasan nila? O ibinenta ko lang ang kaluluwa ko? Siguro, hindi ko na malalaman ang sagot hanggang sa huling hininga ko. Pero kung naririnig mo man ito, anak, kahit nasaan ka man, gusto kong malaman mo na minahal kita. Minahal kita sa paraang alam ko. Ang bitawan ka para mabigyan ka ng buhay na hindi ko kailanman kayang ibigay. Huwag kang mag-alala sa akin. Maayos ang bahay namin. Malaki ang kwarto ko. Pero gabi-gabi, bago ako pumikit, ang huling imaheng nakikita ko ay hindi ang kisame ng magandang bahay na to, kundi ang isang maliit na sanggol na amoy gatas, na sandali kong nayakap bago kinuha ng tadhana at ng 1,000,000 piso. Sana, balang araw, mapatawad mo ako. At sana sa bawat ngiti mo, maramdaman mo na may isang bahagi ng pagkatao ko ang laging nagbabantay sa'yo mula sa malayo. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ni Mario at ang tanging naririnig ko lang ay ang pag-ikot ng electric fan sa tabi ng kama namin, tumunog ang messenger ko. Isang notification mula sa isang unknown account. Walang profile picture. Walang impormasyon. Noong una, akala ko ay spam lang o baka mga nag-aalok ng pautang. Pero nung binuksan ko ang message, parang tumigil ang pagdaloy ng dugo sa mga ugat ko. Isang video file at isang maikling mensahe sa Ingles. He started school today. He has your smile. Nanginginig ang mga daliri ko habang pinipindot ang play. Doon, sa maliit na screen ng cellphone ko, nakita ko ang isang bata, si Marcus, ang pangalang ibinigay nila sa kanya. Nakasuot siya ng uniforme, may dalang backpack na kulay dilaw, at kumakaway sa kamera habang papasok sa isang malaking gate sa Hong Kong. At sa dulo ng video, sandaling humarap ang kumuha ng video sa salamin. Si Sir, bahagya siyang tumanda. May iilang puting buhok na sa piliguhan, pero ang tingin niya ay puno pa rin ng parehong lungkot na nakita ko 5 taon na ang nakakaraan. Yung tingin na nagsasabing, Luna, nandito ka pa rin sa isang sulok ng buhay namin. Hindi ko napigilan. Humagulgol ako. Tinakpan ko ang bibig ko ng unan para hindi magising si Mario. Doon ko ibinuhos lahat. Ang sakit ng pagiging malayo. Ang galit sa sarili ko dahil tinanggap ko ang pera. At ang matinding pangungulila sa lalaking nagparamdam sa akin na hindi lang ako isang katulong. Luna, bakit ka umiiyak? Biglang bumangon si Mario. Kinuskos niya ang kanyang mga mata at tumingin sa akin. Pagkatapos ay sa cellphone ko na maliwanag pa rin ang screen. Mabilis kong pinatay ang phone. Itinago ko ito sa ilalim ng kumot. Wala. Nanaginip lang ako. Pagsisinungaling ko. Ang pang-1,000 pagsisinungaling ko sa loob ng 5 taon. Nanaginip ka na naman? Nitong mga nakaraang linggo, parang wala ka sa sarili mo, Luna. May problema ba tayo? May kailangan ka pa ba? Malambot ang boses ni Mario. Inakbayan niya ako. Yung yakap ng isang asawang tapat, pero isang asawang hinding-hindi mauunawaan ang tunay na pinagdadaanan ko. Tiningnan ko ang paligid ng kwarto namin. Ang aircon na binili ko. Ang mamahaling kurtina.
Ang kama na napakalambot. Lahat ng ito, bunga ng kasalanan. At sa sandaling yon, naramdaman ko ang matinding suffocating na pakiramdam. Parang ang bawat gamit sa loob ng bahay na to ay may mga matang nakatingin sa akin. Hinuhusgahan ako. Gusto ko lang mapag-isa, Mario. Please, sabi ko. Lumabas ako ng kwarto. Pumunta ako sa balkonahe. Ang dilim ng gabi sa Cebu ay payapa. Pero ang loob ko ay parang Hong Kong. Maingay, magulo, punong-puno ng mga taong nagmamadali at mga sikretong nakatago sa ilalim ng maliliwanag na ilaw. Binuksan ko ulit ang phone ko. Nag-type ako ng reply kay Sir. Please, don't send me anything anymore. It's too hard. I have my life here and he has his life there. 1 minuto. 2 minuto. Nakita ko ang scene. Pagkatapos ang 3 tuldok na gumagalaw. Sumasagot siya. I'm sorry, Luna. I just wanted you to know that the sacrifice you made, it's everything to me. I still think about you. Every single day. Nabitawan ko ang cellphone ko sa sahig ng balkonahe. Ito ang pinakamapanganib na bahagi ng lahat. Hindi ang pera. Hindi ang pagkawala ng bata. Kundi ang katotohanang hanggang ngayon, mahal ko pa rin ang lalaking hindi ko dapat minahal. Na hanggang ngayon, ang puso ko ay nakakulong pa rin sa maliit na apartment sa Causeway Bay. Habang ang katawan ko ay narito sa palasyong itinayo ko mula sa guho ng aking dangal. Tumingala ako sa langit. Walang bituin. Parang ang tadhana ay sadyang pinagkakaitan ako ng liwanag. Naisip ko, kailan kaya titigil ang pagbabayad ko? Kailan kaya magiging sapat ang 1,000,000 para pambayad sa katahimikan ng isip ko? Biglang bumukas ang ilaw sa balkonahe. Si Mario. Nakatayo siya doon, hawak ang cellphone ko na pinulot niya mula sa sahig. Nakatitig siya sa screen. Ang screen na bukas pa rin sa message ni Sir. 3 detalye ang nakita ko sa mukha ni Mario sa sandaling yon. Ang dahan-dahang pagbagsak ng kanyang balikat, ang panginginig ng kanyang panga, at ang unti-unting pagkawala ng ningning sa kanyang mga mata. Ang ningning na nandoon simula nung magkasintahan pa lang kami. Sino si Mr. Cheng, Luna? At anong sakripisyo ang sinasabi niya? Ang boses ni Mario ay hindi galit. Mas masakit pa sa galit. Boses ito ng isang taong na-realize na ang buong buhay niya sa loob ng 5 taon ay isang malaking kasinungalingan. Sa sandaling yon, alam ko na. Tapos na ang pagtatago. Ang pader na itinayo ko sa paligid ng pamilya ko ay nagsisimula na ring gumuho, gaya ng pagguho ko nung gabing ibinigay ko ang bata. Mario, maupo ka. Sasabihin ko na ang lahat. Pabulong kong sabi, ito na ang huling yugto. Ang katotohanan na mas masakit pa sa kahirapan. Ang katotohanan na hindi lahat ng bahay ay kayang protektahan. Ang pamilya mula sa bagyo. Lalo na kung ang bagyo ay nanggaling sa loob mismo ng puso ng ina. Naupo si Mario sa semento. Doon mismo sa balkonahe. Hindi siya gumagalaw. Ang cellphone ko ay nasa pagitan ng kanyang mga paa. Maliwanag pa rin ang screen. Nagsisilbing tanging ilaw sa gitna naming dalawa. Ang ulan ay nagsisimula ng lumakas. Ang amoy ng basang lupa ay humahalo sa amoy ng kape na naiwan sa mesa kanina. Mario, tawag ko. Pero ang boses ko ay parang tinatangay ng hangin. Mario, pakinggan mo ako. Kaya pala, pabulong niyang sabi. Hindi siya tumitingin sa akin. Kaya pala ang bilis. Kaya pala nung huling uwi mo,
Hindi ka makatingin sa akin ng diretso. Kaya pala tuwing gabi, parang ibang tao ang katabi ko. Humagulgol na ako ng tuluyan. Lumuhod ako sa harap niya. Sinubukan kong hawakan ang mga kamay niya, pero binawi niya ito. Malamig ang balat niya. 3 bagay ang nakita ko sa kanya sa sandaling iyon. Ang mga kalyo sa kamay niya na tanda ng paghihirap niya rito sa Cebu. Ang butas sa luma niyang t-shirt na hindi ko na pinapalitan dahil akala ko ay okay na kami. At ang panginginig ng kanyang mga labi na pilit niyang pinipigilan. Ipinagbili mo ang anak natin, Luna. Tumingin siya sa akin, ang mga mata niya ay puno ng puot at matinding pait. Ipinagbili mo ang dugo ko para sa bahay na to, para sa mga tile na to, para sa aircon na to. Ginawa ko yon para sa inyo. Sigaw ko, ang boses ko ay puno ng desperation. Mario, gutom na tayo. Baon tayo sa utang. Ang mga bata hindi na makapag-aral. Nakikita mo ba tong bahay na to? Dati, kahit ulan lang, kailangan nating maglatag ng balde dahil tumutulo ang bubong. Ngayon, hindi na kayo nababasa. Ngayon, hindi na kayo nagugutom. Isa na nagutom na lang kami. Sigaw niya pabalik. Tumayo siya at itinuro ang bahay. Sana nanatili tayong mahirap, Luna. Mas gusto ko pang matulog sa lupa kaysa matulog sa kama na ang ibinayad ay ang kapatid ng mga anak ko. Akala ko bayani ka. Akala ko ang lahat ng to ay galing sa pagod mo bilang katulong. Pero hindi pala. Galing pala to sa pagbebenta mo ng sarili mo. Ang salitang pagbebenta ay tumama sa akin na parang kidlat. Napasandal ako sa pader. Hindi ko siya ibinenta sa kung sino lang, Mario. Pabulong kong sagot. Ang boses ko ay gumuho na. Ibinigay ko siya sa mga taong makakapagbigay sa kanya ng lahat. Doon, prinsipe siya. Doon, hindi siya magiging katulad natin na kailangang magmakaawa para sa bukas. Ibinigay ko ang isa para maisalba ang 3. Pero ako ang tatay, Luna. Ako ang tatay. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit ginawa mo akong tanga sa loob ng 5 taon? Hindi ako nakasagot. Kasi alam ko ang sagot. Hindi ko sinabi sa kanya dahil alam kong hindi siya papayag. At dahil sa kailaliman ng puso ko, gusto ko ring takasan ang hirap. Gusto ko ring maranasan ang maging mayaman. Ang kasalanan ko ay hindi lang para sa pamilya ko. Ang kasalanan ko ay para rin sa sarili kong pagod at gutom. Nanahimik si Mario. Tumingin siya sa malayo, sa dilim ng ulan. Pagkatapos, dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang tsinelas. Saan ka pupunta? Tanong ko. Hindi ko alam, sagot niya. Pero hindi ko kayang matulog dito ngayon. Hindi ko kayang huminga sa loob ng bahay na to. Bawat sulok nito, Luna, bawat semento nito, parang naririnig ko ang iyak ng anak ko na hindi ko man lang nakita. Pinanood ko siyang bumaba ng hagdan. Pinanood ko siyang lumakad palayo. Nababasa ng ulan hanggang sa mawala siya sa dilim. Naiwan akong mag-isa sa balkonahe. Ang magandang bahay na pinangarap ko, ang palasyo na itinayo ko mula sa dugo at lihim, ay biglang naging isang malaking libingan. Ang mga tile ay malamig, ang mga ilaw ay masyadong maliwanag, at ang katahimikan ay sumisigaw ng katotohanan. Pumasok ako sa loob. Tiningnan ko ang 3 naming anak na mahimbing ang tulog. Wala silang kinalaman. Wala silang alam. Para sa kanila, ako pa rin ang mama na nag-uwi ng swerte. Pero habang hinahaplos ko ang buhok ni Junjun, naramdaman ko ang matinding pangangatog ng aking buong katawan. Hanggang kailan ko ba kayang panindigan ang desisyong ito? Binuksan ko muli ang cellphone ko.
Nakita ko ang video ni Marcos. Ang kanyang tawa, ang kanyang backpack, ang kanyang masayang buhay sa Hong Kong. Pagkatapos, tumingin ako sa paligid ng sala ko sa Cebu. Ang magandang sofa, ang malaking TV. Naisip ko, siguro ito ang tunay na impyerno. Hindi ang apoy, kundi ang magkaroon ng lahat ng gusto mo sa mundo. Pero hindi mo magawang maging masaya. Dahil ang bawat bagay na hawak mo ay may pangalang nakaukit na hindi mo kayang bigkasin ng malakas. Hanggang ngayon, wala pa rin si Mario. 3 araw na ang nakakalipas. Sinasabi ko sa mga bata na may emergency work lang ang papa nila. Pero alam ko, ang sugat na binuksan ng mensaheng iyon ay hindi na kailanman maghihilom. Minsan, nakatayo ako sa ilalim ng puno ng mangga kung saan ko inilibing ang kwintas. Gusto ko itong hukayin. Gusto ko itong isuot. Gusto kong balikan ang sandaling yon sa Hong Kong at piliin ang ibang landas. Pero alam ko, ang tadhana ay hindi isang video na pwedeng i-rewind. Ang buhay ay isang tuloy-tuloy na agos. At ang agos na ito ay nagdala sa akin sa isang dalampasigan na gawa sa ginto. Pero walang sino mang makakasama sa akin dito. Kung tatanungin mo ako ngayon, sa gitna ng katahimikan ng bago kong bahay, kung sulit ba ang lahat? Kung sulit ba ang 1,000,000 para sa pagkawasak ng pamilya ko? Tumitingin lang ako sa malayo, sa dagat na naghihiwalay sa akin at sa anak ko. At sa bawat paghampas ng alon, naririnig ko ang sagot na ayaw kong tanggapin. Na sa mundong ito, may mga bagay na kapag ibinigay mo na, hinding-hindi mo na pwedeng bawiin. Kahit gaano ka pa kayaman, kahit gaano ka pa magsisi. 1 linggo ang lumipas bago bumalik si Mario. Hindi siya dumating na may sigaw o may dalang galit. Dumating siya isang hapon, basang-basa ng pawis. Galing sa kung saan man siya nagtago. Hindi siya tumingin sa akin. Dumiretso siya sa kwarto, kinuha ang kanyang mga gamit, at inilipat sa maliit na bodega sa likod ng bahay. Yung kwartong dapat sana ay tambakan lang ng mga lumang gamit. Doon siya nagsimulang matulog. Doon siya kumakain. Ganito pala ang pakiramdam ng bahay na walang kaluluwa. Ang laki-laki ng sala namin, pero parang sumisikip ang dibdib ko tuwing dadaan ako rito. Ang puti-puti ng mga tiles, pero bawat dumi, bawat bakas ng paa, parang nanunuya sa akin. 3 bagay ang naging bagong normal sa amin. Ang tunog ng pinto ng bodega na bumubukas tuwing madaling araw bago pa ako magising, ang iwas na tingin ni Mario tuwing magtatagpo kami sa kusina, at ang nakakabinging katahimikan tuwing oras ng hapunan. Isang gabi, hindi ko na natiis. Nilapitan ko siya sa bodega. Nakaupo siya sa isang lumang silya. Nakatitig sa pader. Amoy alikabok at amoy ng lalaking pagod na sa buhay. Mario, pabulong kong sabi. Hanggang kailan tayo magiging ganito? Kung gusto mong umalis, kung gusto mong hiwalayan ako, sabihin mo lang. Hindi ko kayang makita kang ganito. Tumingin siya sa akin. Wala nang poot sa mga mata niya. Ang nandoon na lang ay pagod. Isang malalim, nakakapanghinayang na pagod. Saan ako pupunta, Luna? Tanong niya. Ang boses niya ay basag. Dito ako nakatira, di ba? Sa bahay na binayaran ng anak ko. Kung aalis ako, anong sasabihin ko sa mga bata? Na iniwan ko ang nanay nila dahil nalaman ko ang totoo? Na ang lahat ng kinakain nila ay galing sa pagbebenta ng kapatid nila? Umiling siya. Hindi ako aalis, Luna. Mananatili ako rito para sa mga bata. Pero huwag mo nang asahan na babalik pa tayo sa dati. Patay na yung Mario na nakilala mo sa Hong Kong. Patay na yung pangarap nating dalawa.
Simula nung gabing yon, tinanggap ko na ang hatol ko. Ito ang huling yugto ng bawal na pag-ibig na hindi nasusulat sa mga libro. Ang yugto kung saan tapos na ang sarap, tapos na ang kilig, tapos na ang kaba ng pagtatago. Ang natira na lang ay ang dahan-dahang pagkabulok ng lahat ng bagay na pinahalagahan mo. Minsan, kapag nagluluto ako, tinitingnan ko ang mga anak ko. Si Junjun, si Sarah, si Nikki. Masaya silang naglalaro sa malawak naming bakuran. Wala silang kaalam-alam na ang bawat tawa nila ay may katumbas na luha mula sa isang batang libu-libong milya ang layo mula sa amin. Naisip ko, siguro ito ang dahilan kung bakit tinawag itong kabakabilan itong bawal. Hindi lang dahil labag sa batas o sa moralidad, kundi dahil kapag nilabag mo ang hangganan, may mga bagay na masisira na hinding-hindi na kayang buuin ng kahit anong dami ng pera. Binuksan ko ang messenger ko. Hinanap ko ang thread namin ni Sir. Huminga ako ng malalim. 3 detalye ang huli kong napansin bago ko pinindot ang button. Ang panginginig ng aking hinlalaki. Ang refleksyon ng sarili kong mukha sa screen na mukhang mas matanda na ng 10 taon at ang malamig na hangin na pumapasok mula sa bintana. Pinindot ko ang block. Pagkatapos, dinilit ko ang thread. Dinilit ko ang video ni Marcos. Dinilit ko ang lahat ng bakas ni Mr. Cheng sa buhay ko. Hindi dahil nakalimot na ako, kundi dahil kailangan ko nang simulang bayaran ang utang ko sa pamilyang sinira ko. Ang paglimot ay isang luxury na hindi ko deserve. Ang parusa ko ay ang maalala ang lahat, habang nagpapanggap na normal ang lahat. Ngayon, nakatayo ako sa ilalim ng puno ng mangga. Ang lupa kung saan ko ibinaon ang kwintas ay patag na. May mga damo na ring tumutubo sa ibabaw nito. Sinasabi nila, ang bawat kwento ay may katapusan. Pero ang kwento ko, ang kwento ng isang inang naging katulong, naging kabit, naging negosyante ng sariling laman. Ang kwentong ito ay walang tuldok. Mayroon lang itong mga patlang, mga puwang sa pagitan ng mga salita kung saan nananahan ang pagsisisi. Kung tatanungin mo ako sa huling pagkakataon, kung sulit ba ang lahat, titingnan lang kita. Ngingiti ako ng pilit yung ngiting itinuro sa akin ng hirap sa Hong Kong. At sa loob-loob ko, alam ko ang sagot. Na ang pinakamahal na bagay sa mundo ay hindi ang bahay, hindi ang lupa, at hindi ang 1,000,000 piso, kundi ang katahimikan ng konsensya na kailanman ay hindi ko na mabibili ulit.